Magandang umaga sa inyo, mga kaibigan. No? Kasalukuyan kami nagluluto, no? Pang-agahan. So, ang gamit namin, oil de calan. So, nagpiprito kami ng tilapia. So, ngayon, papakita ko sa inyo. Tayo sa oil de calan ng tilapia. So, nabili ko lang to sa Shopee din ito. So, okay naman yung performance niya. So, matagal-tagal na din ito. Itong buwan na siguro ito mga gamit. Ito may bili kaming bagong rice cooker. So, bago pa lang ito, mga isang linggo. So, tingnan natin kung ayan. So, kasalukuyan po siya na kumukulo. Ang oras ay alas 8. So, makulimlim. Tignan natin yung 1.9 ampere. 7981. Itong walang pangalan tong MPPT ko, no? Pero doon sa Shopee, Dimuda ang pangalan nito, pero maganda siya mag-charge. So, may dalawa siyang coil sa loob. Ayan, nakalagay lang MPPT. Ayan po. Dalawa po yan, magkabilaan. So, napakasimple lang siya i-set up. Kasi kung ma-set up mo na siya ng 24 volt at kung ano yung type ng baterya mo, okay na siya. Hindi na siya madaming set up. So, nakakalikot ko kung ano pang mga settings niya sa parameter niya, no? Kaso wala akong nahanap yung ganun lang. Napakasimple lang. Madali siyang gamitin. Malapit na maluto. Hindi natin mapakialaman ngayon kasi kasalukuyan siya nagka-charge. Tapos may gumagamit ng
kuryente. Tingnan natin. Press, long press mo lang tong ano. So, ganyan lang yung settings ko. So, maliit masyado yung ano, pag wala kang salam, hindi mo makikita. Medyo malaki yung ano, consumo sa dalawang ano, gumagamit. Itong rice cooker sa oil dikalan. Sa 448 watts. So, naka-extended mode ako, no? Kasi ano lang ako, off-grid. Wala tayong ECN. Tingnan nyo dito. Pang ano lang to, gamit lang sa bahay na mga appliances. So iba naman yung ano ko, ang gamit sa electric fan na ilaw. So ito yung pang ilaw sa electric fan. So 24/7 na ang electric fan. Yung mga bata ay walang klase ngayon, nandito lang sa bahay. Ayan, 12 volts na inasimbol ko. Ito lang naurasan mga kaibigan kung ilang minuto, palagay ko mga 20 minutes lang maluluto na yung kanin. So, nasa 1.5 tong rice cooker na to, no? Ito lang available. So 1.6 sa wala nang stock. So mahalaga talaga sa ano, no? Hindi ka na nagbabayad sa hirap ng buhay, no? So sa umpisa talaga mahirap pag hanap ng puhunan, makabili ka ng inverter. December ko nabili tong inverter ko. So naabutan ako ng mga halos 6 months bago na buo tong isang setup na 24 volts, no? So natapos itong setup na to may 17. So pa isa-is, pabili-bili ng isa hanggang nakasahod sa paluwagan. So nabili na naman tong ano. Ito yung pinakamura na MPPT ngayon, no? Makikita mo sa online sale. So nasa 2,999 lang ito. So halos piso na lang. So mura pero maganda din naman siya. Sinubukan ko lang muna yung itong klase na MPPT.
Hindi naman POW MR to. Iba yung ano yan, napakasimple lang yung setup niya. So maganda na rin dahil may blower na siya. So pag umabot na siya ng 45, kusa na ito aandar yung blower niya. So ito pala yung battery natin na prismatic, no? 100 EH. So manipis lang to na prismatic. Mag-iisang buwan na, no, sa 17, pero nabili ko to mga April 26. Kaso nga lang ano, hindi pa siya nagamit talaga nun. May 17 na nagamit. So malaking gastos pag 24 volts, no? Kailangan mo talaga ng 8 na piraso. So medyo mas mababa na to sa akin kasi halos 14,000 na to buo na, kasama na yung 15,000 na something, kasama tong active balancer at saka yung BMS, no? So, kasama to tong 25 mm na wire. So mga 1 yard lang yung binili ko kasi hindi na kaya sa budget. So hanggang dito na lang. Salamat.